Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Payday Friday, December 15, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Sa pagsisimula ng simbang gabi, publiko pinag-iingat sa banta ng malatrang kasong sakit. Ang ating mga mananakay, saan nasasakay pagdating ng January 1? Manibela at piston, nagbabala ng krisis sa transportasyon kung hindi sila pakikinggan. Illegal recruitment agency sa Quezon City, ipinasara ng DMW. At sa showbiz, ilang Pinoy artist na parangalan sa katatapos na Asia Artist Awards. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sa pagsisimula ng simbang gabi ngayong 15 ng Disyembre, nananawagan ng Archdiocese of Manila sa mga dadalo ng misa na magsuot pa rin ng face mask. Bagamat hindi mandatoryo, maigi na raw ang mag-ingat sa banta ng malatrang kasong mga sakit tulad ng COVID at pulmonya. Bagay na suportado naman ng DOH. May balitang A to Z si Ace Cruz. Nagsusuot pa rin ng face mask si Nana Emerita lalo na kung maraming taong pupuntahan lalo't muling tumataas ang kaso ng COVID-19 at may banta pa ng walking pneumonia. Gaya ngayong pagsimula ng simbang gabi. Kasi siyempre matanda na ako, mahirap din ang mahawa ka, diba? Kaya hindi ako masyado tatabi-tabi. Nagpe-face mask talaga. Ganito rin si Carla na doble ingat para hindi makapagdala ng virus sa tuwing uuwi. Medyo nag-aalala rin kasi medyo mataas na nga yung bilang ng cases. Nadadagdagan na naman sa ngayon. May anak akong dalaga na siya. Kaya lang syempre ayoko rin ng mahawa siya kung sakali. Sa isang kautusan inilabas ni Manila Archbishop Jose Advincula, bagamat hindi mandatory, inirekomenda nito sa mga dadalo ng simbang gabi ang voluntaryong panakip sa ilong at bibig para makaiwas sa iba't ibang banta ng virus. Bilang pag-iingat, hindi pa rin naglalagay ng holy water sa mga simbahan habang nariyan pa rin ang safety protocols. Ang sinasabi sa atin na kapag meron tayong mga sakit, pwede naman tayong manatili na lang sa ating bahay para hindi na tayo magpalaganap ng sakit. At meron din tayong sinasabi si Cardinal Advincula na sana yung voluntary wearing of face mask kung may mga nararamdaman din po tayo. Bagay na sinigundahan ni Health Secretary Ted Herbosa. Kung ikaw high risk, may mahina ang immune system mo, huwag mo nang i-dip yung kamay mo dun sa holy water. Baka ma-infect ka pa, di ba? Kasi madaming tao nagdi-dip na. I'm changing the narrative. Huwag fear. Be literate. Know the things that will cause you to become infected. Bagamat inamin ng Health Department kamakailan na nakitaan ng pagtaas ang kaso ng COVID-19, gaya halimbawa sa simbahan, hindi pa rin ito iobliga ang pagsuot muli ng face mask sa ibang establishmento. Tayo, hindi pa tayo magmamandate sa public transport, sa mall. Mababa pa rin yung cases. Maliban sa mga ospital na high risk sa banta ng virus. We prepare for resources na kailangan. Ito yung hospitals now, iwa-warn na natin. Siguro magmamandatory na rin yung ibang ospital na mag-face mask ang mga taong bibisita doon. So, babalik tayo, magbabaon ka ng face mask kung dadalaw ka sa kamag-anak mo sa ospital. Kasi baka i-implement na nila yung mandatory face mask wearing inside the hospital. Habang nakikipag-ugnay na rin ito sa iba't ibang government agencies para makapaghanda sa anumang worst case scenarios. Nagpe-prepare na ako with FDA to try to get more available medicines. We also hopefully will get some of the vaccines. Sa ngayon, mas pinagting ng Health Department ang pag-monitor nito sa influenza-like illness para mapigilan ang pagtaas ng kaso nito sa bansa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nananawagan si Interior Secretary Benher Abalos Jr. sa mga local government units na magpatupad ng ban sa paputok sa paparating na Kapaskuhan at Bagong Taon. Ayon kay Abalos, ito'y para maiwasan ang anumang aksidente mula sa paputok. Papayagan naman ng DILG ang community fireworks display. Sa ngayon, tanging Quezon City at Davao pa lamang ang nag-issue ng pagbabawal gumamit ng paputok. Ako'y nananawagan sa mga local government units, if it's possible, I'll be giving them templates, ng
ng ban on firecrackers, no, through ordinance. Handa rin ang ating mga bumbero dahil kuminsan kung saan pumupunta yung paputok yung panagiging sanhi na sunog Abiso sa mga commuter, sanib puwersang tigil pasada ang ikinakasa ng dalawang transport group ngayong Christmas season hanggang sa matapos ang taon. Ito ay upang tutulan ang ibinabang memorandum circular ng LTFRB na nakatakdang bumawi sa prangkisa ng mga tsuper na hindi mapagpapasailalim sa PUV Modernization Program ng gobyerno. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Kapit-bisig ang transport groups na Piston at Manibela nang tumulak pa Mendiola Peace Arch sa Maynila pasado alas 3 ng hapon kanina. Dito, inanunsyo nila ang pagsasanib puwersa sa pagkakasa ng 2 linggong tigil pasada ngayong Kapaskuhan. Ilulunsad ang transport strike sa Lunes, December 18 hanggang sa December 31, ang deadline ng consolidation ng mga tsuper upang makapag-apply ng prangkisa sa ilalim ng PUV Modernization Program. Paraan daw kasi ito ng grupo upang mariing tutulan ang ibinabang Memorandum Circular 2023-05 ng LTFRB ngayong araw. Magpapasko, magbabagong taon, ito ang sasalubong, ang ibinigay na pamasko ng Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kawalan ng hanap buhay ng ating mga kasamang tsuper at operator. Kapag hindi nga kami nag-consolidate, ay automatic na wala na kaming karapatan bumiyahe ng January. Kaya ito ay nakakagigil, no? Dahil tayo naman ay tao tayong nakikipag-usap. Sa ilalim kasi ng memo ay babawiin ng LTFRB ang prangkisa ng mga tsuper sa pagpasok ng 2024. Partikular na sa nasa 30,000 na mga tsuper na hindi pa rin nagpapakonsolidate ng kani-kanilang unit sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ibig sabihin, hindi kikilalanin ng gobyerno ang rehistro ng mga jeep na ito bilang public utility vehicles hanggat hindi sila tumatalima sa memong ito ng LTFRB. Patunayan dapat ni BBM yung sinasabi niya noon nung panahon ng eleksyon na hindi niya iiwanan ang sektor ng transportasyon. Sabi niya, basta't maayos, walang dahilan para hindi ito makapag-renew, hindi makapag-serbisyo sa ating mamamayan. Pero bakit pumayag at bakit pumayag siya na tanggalin ang ating mga prangkisa, imasakir ang kabuhayan? Babala ngayon ng Piston at Manibela, posibleng magkaroon ng krisis sa transportasyon kung hindi sila pakikinggan. Ang ating mga mananakay, saan nasasakay pagdating ng January 1? Sa panig naman ng Department of Transportation, itinatanggi nitong mapaparalisa ang transportasyon sa bansa pagdating ng Enero 1. Ayon sa ahensya, may iba naman raw pang publikong transportasyon na pwedeng masakyan. Habang ang mga tsuper na nakapag-consolidate na ay papayagan pa rin ng gobyernong mamasada. Pero hanggang December 2024 na lang. Meron ng programa ang gobyerno wherein 1, papayagan pa namin silang pwede bumiyahe for a while. 2, there are other modes of transportation. Meron tayong mga malalaking bus, maliliit na bus, may mga tricycle dyan, mga sa taxi na pwedeng magpuno sa mga biyahe. Sa ngayon, plano ng DOTR na bumaba sa mga LGU para hikayatin ang mga tsuper na i-consolidate ang kanilang prangkisa sa iisang kooperatiba. Matatanda ang una nang nanindigan ang Malacanang at LTFRB na hindi nito iuurong o kakansilahin ang December 31 deadline ng aplikasyon sa PUV Modernization Program. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Hindi ulit sumipot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paglilitis sa reklamong grave threat na inihain ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa Quezon City Prosecutor's Office. Pero sa counter affidavit na ipinasa ng abogado ni Duterte, itinanggi nito ang mga paratang. Ayon naman kay Castro, sa ibinigay na manifestation ng kampo ng dating Pangulo, malayo raw kaya hindi ito nakapunta. Nagkaroon naman ng konfrontasyon ng mga supporters ng magkabilang panig sa labas ng Prosecutor's Office. Samantala, maglalabas ng resolusyon ng QC prosecutor sa complaint sa susunod na buwan. Hindi na naman dumating si dating Pangulong Duterte. Meron silang binigay na manifestation. Narinig ko lang medyo dahil malayo daw yung lugar.
Oo, napakahalaga ito, no, dahil siguro biro lang kay dating Presidente Duterte, yung mga sinasabi niyang mga threat, pambabastos sa kababaihan, at iba pang mga kung ano-anong sinasabi niya na red tagging, whatever. Pero this time, siniseryoso na natin siya. Dapat ang hustisya natin, ang justice system natin ay magkaroon ng pumabor doon sa kaso ko. Isa na namang illegal recruitment agency ang ipinasara ng Department of Migrant Workers ngayong araw habang pinag-iingat rin ng publiko dahil talamak na rin sa TikTok at Facebook ang ganitong mga illegal recruiter. May balitang A to Z si Giselle Simon. Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang technical vocational institution sa Quezon City dahil sa umano'y pag-aalok ng peke o hindi lehitimong trabaho sa mga Pilipinong nagnanais makapagtrabaho sa Taiwan. Ayon kay DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Kakdak, walang valid na lisensya ang naturang agency at accreditation mula sa kagawaran. Nadiskubre rin ng ahensya ang pagbabayad di umano ng 30,000 pesos na training fee na may initial payment na 6,000 pesos para sa enrollment at sakaling walang pambayad, inire-refer ito sa mga lending institution. Yung factory worker, meron naman yung placement fee 1 month salary, pero ang presumption nun, lisensyado yung recruiter. Ang makakasingil lang yan na may sapat na resibo pag binayaran is yung lisensyadong recruiter. Sir, last na po. Kung hindi lisensyadong recruiter, kahit libre, bawal pa rin. Sa ngayon, mahaharap sa patong-patong na kaso ang match trend. Habang hinihikayat din ng iba pang mga biktima na naturang illegal recruitment agency na makipag-ugnayan sa DMW para sa pagsasampa ng kaso. Sa lahat ng merkadong pang-ekonomiya, parating may tinatawag na black market or informal market, di ba? Whether it's overseas employment, local employment, or kalakalan, merong parating gumagawa ng illegal. At ito yun, sa larangan namin ginagalawan, which is overseas employment, meron talagang may masasamang balak talaga. Samantala, nagbabala rin ng DMW sa publiko na huwag maniwala sa modus ng illegal recruiters at sa halip ay mag-apply lamang sa mga rehistradong recruitment agencies. Madami ngayon yung sa online. We're trying to take down as much as we could. We've already taken down around 4,000 Facebook posts. Iba pa yung sa TikTok na natin kasi marami rin doon. So sabay nating ino-operate yun. Yun yung trust ng department, both online sa physical na closures and takedowns. Yes, kasi ano yan eh. Di ba, alam niyo naman sa social media, mamaya, sinatdown mo, 2 seconds later, may umusbong na naman. Para hindi ma-scam, maaaring i-validate o i-check sa kanilang website kung may lehitimong lisensya ang anumang placement agency para makapag-recruit abroad. Para sa balitang A to Z, Giselle Simon. Nagbanta ang Philippine Ports Authority na ipatitigil ang pagdaong ng magugulong cruise ship sa Port of Manila kung hindi pa rin magpapaliwanag ang cruise vessel Norwegian Jewel at terminal operator hinggil sa aberya noong November 30. Nag-viral ang post sa social media ng isa sa mga pasahero ng naturang cruise hinggil sa naging masamang karanasan nito sa pagdaong sa Port of Manila. Nasalubong kasi ang mga pababa at pasakay na pasahero na aabot sa 4,000 kaya bigong maasistihan ng maayos. Ayon kay PPA spokesperson Eunice Monte, malaking abala ang iniwan ng insidente sa mga pasahero at sa mga daungan. Partner, tayo po humihingi ng dispensa at paumanhin dito sa ating mga pasahero na naabala po dito sa katatapos lamang na pagdating po nitong Norwegian vessel po dito sa ating bansa sa Port of Manila. Miski po tayo sa PPA ay dismayado rin sa nangyaring pag-handle po ng mga cruise operators natin. So ayon nga kay PPA General Manager Jay Santiago, kapag talaga hindi sila nag-submit ng explanation ay maaring itigil na yung pagdaong ng mga cruise ship dyan sa Port of Manila. Dahil hanggang ngayon ay wala pa rin pong paliwanag itong cruise ship agent at saka po yung terminal operator. Susunod, Pangulong Marcos nasa Tokyo na para sa ASEAN Japan Commemorative Summit.
At mamaya sa showbiz, acceptance speech ni Melay Cantiveros sa AAA, bakit benta sa fans? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nakarating na sa Tokyo, Japan ngayong gabi ang Pangulong Marcos Jr. sa imbitasyon ni Prime Minister Kishida Fumio. Yan at iba pa sa ating Balitang A to Z. Nakalapag na ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Tokyo, Japan para sa ika-50 commemorative ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Summit. Sa kanyang departure speech, sinabi ng Pangulo na layo nitong mapagtibay ang posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang komunidad at bigyang diin ang pag-unlad ng ugnayan ng ASEAN at ng Japan. This administration will see to it that our constructive engagements with ASEAN will continue to best serve our national interest for the well-being of the Filipino people. Bago umalis ang Pangulo, tiniyak nito na mapipirmahan ang panukalang 5.768 trillion peso national budget para sa susunod na taon bago magpasko. So certainly, the minute it is finalized, then we will immediately, of course, pass the budget. We have been going through the consultations through the whole of the year, for that matter. And I would be very surprised if there are other issues that will suddenly arise that we hadn't anticipated, or hadn't resolved, put it that way. So I don't see any problem to that. Yeah. Habang tila nagpahayag naman ng suporta si PBBM sa pag-amyenda sa 1987 Constitution na isinusulong ngayon ng liderato ng Kamara. Pero giit ng Pangulo, ito ay para makapaghimok pa ng mga mamumuhunan sa Pilipinas mula sa ibang bansa. What we are looking at here is the opportunity cost of those who would like to invest here, but somehow the laws that derive from the Constitution when it comes to the economic provisions do not allow them to, or make it non-viable for them. Samantala, bago magtungong Japan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Poblacion Water Treatment Plant sa Barangay Poblacion sa Muntinlupa City. Sinabi ng Pangulo na bahagi ito ng hakbang ng Maynilad para tugunan ang posibleng epekto ng El Nino. Mahalaga rin anya ang pagpapatayo ng water treatment facilities sa pagtiyak na may sapat na supply ng malinis na tubig. We are very happy that these facilities are already in place. This is one of several that Maynilad will be doing, and I thank our private sector partners for coming to the fore and taking up the slack and helping us. Nais ni Interior Secretary Benher Abalos Jr. na gawin ng salary basis ang sahod ng mga barangay captain at kagawad, maging ang mga empleyado nito. Ayon kay Abalos, panahon na para baguhin ang sistema sa pagpapasahod dahil tanging honorarium lamang ang natatanggap ng mga ito. Pero paglilinaw ng kalihim, sakaling mabago, kinakailangan magbatay sa income at pondo ng isang barangay. Bukod naman sa basahod, pinag-aaralan na rin ni Abalos na gawin ng regular ang mga health workers at iba pang tauhan sa barangay. Sana magkaroon ng takda na salary basis na sila. I-salary mo na. Kasi ganun din ilang taong silang nandyan, tatrabaho, konting problema, sila pupuntahan ng tao. So I think hindi lamang dapat ito honorary, we should be salary based. Isang low-pressure area ang posibleng pumasok sa loob ng bansa bukas araw ng Sabado. Ayon sa Weather Bureau Pag-asa, huli itong namataan 1,235 km silangan-timog-silangan ng southeastern Mindanao. Sa ngayon, hindi pa rin inaalis ang posibilidad na lumakas ito at maging bagyo. Samantala, asahan naman ang malamig na hangin sa North at Central Luzon dulot ng Northeast Monsoon o Amihan, habang mainit na panahon naman sa nalalabing bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila dahil sa easterlies. Pero maghanda pa rin daw sa localized thunderstorms sa hapon paggabi.
sa aming pagbabalik acceptance speech ni Melay Cantiveros sa AAA. Bakit nga ba benta sa mga fans? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Star-studded at naging matagumpay talaga ang kauna-unahang pag-host ng Pinas ng 2023 Asia Artist Awards sa Philippine Arena sa Bulacan kagabi. Present at kasama sa mga nag-perform ang Korean pop group na ITZY at ang sub-unit ng 17 na BSS na kapwa nanalo ng mga award. Habang wagi rin ang ating very own P-pop group na SB19 na kabilang sa AAA Best Artist Singer at AAA Hot Trend. Hindi rin nagpadaig ang Pinoy folk pop group na Ben and Ben na nabigyan naman ng AAA Best Choice Award. Pero pinakaagaw pansin ang komedyanteng Pinay na si Melay Cantiveros. Very witty, funny at totoo raw kasi ang kanyang pagtanggap ng AAA Best Actor para sa pelikulang Ma'am Chief, Shakedown in Seoul. If someone question why I have award, don't worry, I question too. But because I just received award all of my life from my mother and father. I think because because of God moves in mysterious ways in my Kinakaaliwan sa TikTok ang post ng ating ka-A to Z mula Palawan na si Sandy. Ibinahagi kasi nito ang super cute na alagang husky na si Martha na inip na sa paghintay sa uwian nito. Kaya naman, sinundo na lang siya sa opisina. Panoorin. Uwi na tayo? Wait lang, babe. Wait lang naman, wala pang alas 5. Tara na. Let's go home na. O, sige na, ito na. Uwian na kasi. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa yoga guru at spiritual leader na si Sri Sri Ravi Shankar. Paalala niya, karunungang maituturing kung alam mo kung kailan dapat magpahinga, maging aktibo at kung gaano katagal ang dapat ilaan na oras sa mga ito. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. At ito totoo na ha, tunay ngang mabibilang na lang sa mga daliri dahil 10 araw na lang po, Pasko na. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo Pilipinas, happy weekend!